What's up mga kumare kong tigang o kumusta po kayo? Teka, patay ko muna itong aking kotse ha. Sayang ang gasolina. So yun nga. Yun nga po ha mga kumare kong tigang, kasi tayo ngayon ay naandito naman po sa landingan ng gobyerno ng Pilipinas, dito po sa Kaharian ng Encantadia, dito sa UPLB. At yun na nga, ngayon pong araw na ito, meron naman po tayo ngayon na i-share sa inyong isang napaka-inam na gabay ha mga kumare kong tigang. Kung kayo po ay namumroblema sa inyo pong mga tindahan, sa inyo pong mga negosyo, kung kayo po yung mga nagbebenta at kayo po yung medyo nakakaranas ngayon ng pagtumal ng inyo pong mga peg sa pagtitinda, nako, bakit naman? Halimbawa, kayo po ay natatalo ng mga kompetensya po ninyo. Yan, yung mga kalaban po ninyo, sila ang bumebenta, tapos kayo inalulugi, kayo parang nauolats. Wala kayo laging benta ha mga kumare kong tigang. Nako, ngayon po may ituturo ako sa inyong isang napaka-powerful at napaka-inam na pampaswerte na magagamit po ninyo. Isang ritualan po ha mga kumare kong tigang na napaka-inam pong pamboost ng sinasabing mga pagpasok ng kaswertehan na yan sa benta. Talaga ba? Ano naman yan? Yun na nga po ha mga kumare kong tigang. Huwag kayong hamit. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano po itong isang napaka-powerful na ritual na ito na pwede nyo pong gawin dyan sa mga tindahan po ninyo, para nyo pong mga negosyo mag-boom ulit at kayo bumenta ng mas marami pa, ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya, go mga kumare kong tiga. Itong babae kung tingin ng tingin dito pa siya tatambay-tambay. So yun na nga po ha mga kumare kong tigang, isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Tigang pa ba kayo? Ako si Maria Joseph. Kung kayo po ha mga kumare kong tigang ay natitigang, di uminom kayo ng tubig para kayo ma-freshen up. Para naman kayo po umalwan-alwan ng pakaramdam po ninyo. Hindi kayo natitigang. Teka, ako makain muna ng tubig. Yan, para kumbaga ma-flush away yung hugasan yung ating lalamunan, para kayo po hindi kayo natitigang. Yan po ang gawin po ninyo. Dapat hydrated lagi kayo ha mga kumare kong tigang, para hindi kayo natutuyo. Sino ba itong babaeng to? Ano bang eksena nitong bruhang to? Ayun kanina pa siya dito nakikimarites. So yun na nga po ha mga kumare kong tigang. Ngayong araw pong ito ay meron akong i-share sa inyo isang napaka-powerful na ritual na pampaswerte na pwede nyo pong gawin kung kayo nga po yung namumblema dyan sa mga tindahan po ninyo sa pagbebenta. Yan kasi ha mga kumare kong tigang, laging problema natin, halimbawa yung hindi natin alam baga kung anong araw, o minsan may matumal bang araw, ganyan, o malakas na araw, ganyan, di ba? Na-experience ko na yung ganyan mga kaso mga kumare kong tigang. Kasi sa dami-dami nga po ng mga itinayo kong mga businesses before noon, talagang hindi na iwasan niya mga ganyan. Kaya lang, kung kayo po'y marunong naman ng sinasabing mga booster, o yung mga sinasabing mga pamamaraan na pwede nating mahikayat na naman yung mga sinasabing positivity para pasok ng mga kaswertihan, para kayo po daluyan ng walang humpay na benta. Maganda yun ha mga kumare kong tigang, at yan po ituturo ko nga sa inyo yun. Ngayon po ituturo ko sa inyo isang napakasimple lamang pong ritualan na pwede nyo pong gawin dyan ha mga kumare kong tigang, sa pamagitan lamang po ng paggamit ng dalawang sangkap na talagang napakasimple lamang naman po ito. Madali nyo lamang po makukuha dyan sa paligid po ninyo. Baka meron pa kayong mga tanim nito Ano ba yan? Ito po ang ating mga napaka-powerful na sangkap ngayon. Sila po ang bida natin, ang ating pong kalamansi. At ito ang ating sili. Sili? Ano ba yan? Maggagawa ba tayo ng sausawa? Hindi po ha mga kumare kong tigang. Alam nyo po ba kasi ha mga kumare kong tigang, ng ating mga kalamansi at ang sili, yan po ha mga kumare kong tigang, yung ating napakapayak na ginagawang sausawan nga pinampipiga natin para maging mas malasa po yung ating mga ulam o yung kinakain natin. Sausawan ha mga kumare kong tigang, kasama po ng patis at toyo. Nako, napakalakas pala ng bertud nito ha mga kumare kong tigang sa paghikayat ng benta. Yung positive energy po ng
kaswertehan ng pera sa benta, sa pagtitinda ha mga kumare kong tigang. Yun, kaya ito po yung napakainang nga pong ginagamit ha mga kumare kong tigang. Yan, ganito po. Gagawin nyo lang po ha mga kumare kong tigang. Kayo po yung kukuha lamang po ng ilang pirasong kalamansi at saka sili. Kayo po yung maghahanda lamang po nito. Yan, katulad po ito sili nito kanina ha mga kumare kong tigang. Ako dumaan nga kasi kanina doon sa sa nagbebenta ng sili. Sabi ko, manang pehing ng sili. Hiningi ko lang to ha mga kumare kong tigang kasi ako bibumili ng ito kalamansi. Ako'y tumawad ng ilang pirasong sili. Ang kinuha ko ilang piraso ba to? 8 pirasong sili. Ayan. Tawad ba yung 8 piraso? Parang ilang guhit na to ha mga kumare kong tigang. Parang napatulala nga yung babae. Sabi ko, mana pwede patawad naman ng konting sili. Aba, di kumuha na ako 8 piraso. O parang ilang guhit na ito. Parang 10 piso na ata ito So yan po ha mga kumare kong tigang. Ganito po ang gagawin po ninyo. Kung kayo nga po ha mga kumare kong tigang, nakakaranas kayo ng yung palagi na lamang kayo parang nauulats, yung mababang benta po ninyo, yung batumal baga, walang masyadong kliyente, walang masyadong bumibili sa inyo. Ito lang po ha mga kumare kong tigang ang sekreto. Kayo po'y kukuha lamang po ng 7 piraso pong mga kalamansi. Yan, kasi batid nyo po ba ha mga kumare kong tigang, kayo po'y nagbebenta at kapag kayo po'y naglagay nito sa inyo po mga tindahan, ang mga customers po ninyo ay mangangasim. Oo, aasimin yan ha mga kumare kong tigang at maglalawa yan kapag nakita nila ang mga kalamansi. Pero halimbawa yung mga nagtitinda ng kalamansi sa palengke, ganun din ba epekto ng hindi po? Kasi ito pong gagawin natin na ritualan, pampaswerte po ito, hindi ito paninda. Ganun. Bakit may sili? Ito nga po kasi alam nyo po din baga ha mga kumare kong tigang, kung kayo po yung halimbawa yung inuusog nga o kinokontra o halimbawa kayo naman po yung parang sinusumpa o lagi na lang kayong yun na nga may nangongontra sa inyo sa paligid po niyo, halimbawa may makakumpetensya kayo diyan katabi nyo, halimbawa sa palengke sabihin parang kayo yung baga i-evil eye kayo. Alam nyo kasi yung evil eye, yung pagkatinignan kayong ganyan tapos isinumpa kayong ganon ha mga kumare kong tigang, pwede kayong mabulungan. At kapag kayo po ha mga kumare kong tigang ay naglagay po ng 2 sangkap na ito, particularly po itong sili ha mga kumare kong tigang, hindi kayo tatalaban yan yung mga sinasabing evil eye nila. Yan, kasi ito pong sili ay anti-evil eye. Anti-evil eye, opo. Ito pong papaswerte, ito po pangontra. Para hindi po kayo malugi, maglagay kayo dyan ng sili. Ilang pirasong sili? Kahit 3 pirasong sili lang po ha mga kumare kong tigang. Kailangan po yung pula at yung maanghang talaga. Yung mga siling labuyo, yan, ganyan. O ito, ano bang siling klase? Ano bang klaseng siling kasi ito? Galing ata ito ng Taiwan yung gantong sili. Siling labuyo ba to? Parang hindi naman. Kasi ang siling labuyo, di ba gamang yung parang maliliit. Yung kaliliit, nako, 2 piraso lang, parang, yung nag-iinaso na yung dila mo. Di ba, pagka-anghang nung, yung labuyong. Ito nga, medyo minsan parang wala pang ang lasa to. Inilalagay ko nga to sa menudo. Parang wala pa rin lasa. Yan So, ganito lang po ang gagawin po ninyo ha mga kumare kong tigang. Maglagay po kayo ng 7 pirasong sili sa isang platito ha mga kumare kong tigang. Tapos samahan nyo po ng 3 pirasong sili. At ilagay nyo lamang po sa harapan po ng inyong pong mga tindahan. Yan, bawa ko kayo po yung mga pwesto ng damitan, ganyan. Siyempre, pagka damitan kasing ganyan, dikit-dikit yan sa palengke, halimbawa ganyan. O may mga shop kayo, tapos meron kayong laging parang nanguusog sa inyo, yung kumukontas, sinasabi lagi sa inyo, nako, sana hindi ka bumenta. Sana'y babulok yung paninda mo, ganyan, mapanis yung mga paninda mo, halimbawa ulam, diba sa palengke yung mga tindahan ng ulam dikit-dikit yan meron nakikita nyo, mapapansin nyo yan ha mga kumare kong tigang, meron isa dyan na talaga ang benta-benta ha mga kumare kong tigang, meron din naman pong nako parang antumal-tumal na hindi siya nilalapitan pero magkadikit lang naman sila. Magkatabi lang ha mga kumare kong tigang, ayun lang, lilibang ka lang sa kabila pero walang nabili sa kanya. Dito po sa amin may ganyan yan ha mga kumare kong tigang. Alam niyo po yung isang ganyan na nakausap ko, tinuruan ko siya kasi minsan ako ay bumibili doon sa kabila, napakaraming tao doon sa isang nagtitinda ng ulam, sabi ko. Tapos parang nabubusit na ako, ang tagal kasi mag-serve. Tapos sila, sa karamihan ng tao kasi sila, parang ang na nila, parang ang ugali na nila, parang mga isnabera na, yung mga tindera. Parang bumila ka, ganyan, parang gano'n sila, ang tataray. Minsan nabuwisit ako, doon ako bumili sa kabila. Kasi ang tagal-tagal nga lang ang tagal na mag-serve. Sabi ko, dito nila ako, parang pareho lang din naman. Menudo rin naman, tapos kaldereta rin naman, gano'n, mga rin sinigang, ganyan, may nilaga din naman, meron din naman sila doon mga adobo.
Eh ano bang kaibahan? Di tinikman ko. Okay naman. Eh sabi ko, ganito, tinuruan ko si Manang. Tinuruan ko siya ng pampaswerte. Ito nga po, tinuro ko yung kalamansi at sili. Tapos, meron pa ako ibinigay sa kanya na isang mutya na pampaswerte sa pagbebenta. At yun na nga, para maboost yung benta niya, alam nyo. Ngayon, halos pumapantay na lang din siya doon sa kabila. Tapos, may sumunod pang pangatlo dito. Yun naman ng yun naman ng parang na Lolos Valdez. Pero siya, bumebenta na rin siya. Halos kasing dami na rin ng bumibili sa kanya. Yung bumibili dun sa kabila. Parang nagpaparehas na lang sila. Di sabi nung matanda, sumunod na pagpunta ko, uy, effective talaga yung binigay mo sa akin na na mutya, yung binili niya sa akin. Tapos lagi daw niyang ginagawa nga yung kalamansi at yung sili. Kasi baka nga kasi kayo mga kumare kong tigang ay yun na nga laging inuusog o lagi kayong parang kinokontra at minamaldisyon ng mga kakompetensya po ninyo na may kaalaman. Tapos kayo wala naman kayong kaalaman, nakangangalang kayong ganyan. Hindi nyo alam na tinatalaban na pala kayo ng mga sinasabing sumpa nila o masamang mga panalangin. Kaya kayo po yan, ganyan, nang nakararanas kayo ng pagtumal. Lalo para kayong, yun nga, nauusog ang tawag doon. Inuusog kayo mga kumare kong tigang. Kaya kayo parang laging ang tumal-tumal ng benta nyo, walang bumibili sa inyo, napapahanis ang paninda nyo. So kapag kayo po naglagay po nito ng sili at ng ating kalamansi, naku, napaka-powerful po niyan mga kumare kong tigang. Huwag nyong memenosin ng sili natin tsaka ang ating kalamansi. Naku, talagang kayo puputusin ng pagpasok ng maraming benta mga kumare kong tigang kapag ginawa nyo yan. Subukan nyo yan mga kumare kong tigang. Halimbawa kayo po yung mga tindahan dyan ng mga ulam yan, ganyan, o mga gulay yan, magtitinda kayo ng prutas, tapos lagi halimbawa napansin nyo kay nangangabulok lang ang paninda nyo, hindi nauubos, harang nabibilhan kayo konti lang, tapos minsan mas marami pa yung nabubulok, mas marami pa yung napapanay sa mga paninda po ninyo, hindi kayo nakaka-break even man lamang ng kita o ng tubo. Yan ang gawin po ninyo mga kumare kong tigang. Parang mga tao mahalinan natin. Kumbaga sila po ay ating mahahatak para sila lumapit sa inyo para bubili sila. At yun na nga, diba sabi nga sa inyo, yung mga pampaswerte na ginagamit natin sa pagbebenta at pagtitinda, mag-atikha po kayo niyan mga kumare kong tigang. Katulad ng unang-una, isa yung ating mutya ng as is. Napaka-powerful po niyan mga kumare kong tigang. Yung ating kahoy ng uli-uli, yung ating kahoy na pulupot, tapos yung ating kawayang salubungan, mutya ng langka. Naku, marami yan mga kumare kong tigang. Alam nyo po ba kasi mga kumare kong tigang, na kapag kayo po may mga ganyan mga tindahan, may mga negosyo kayo, dapat meron kayong mga tinatawag na lucky charm. Yan, lucky charm po kasi yan mga kumare kong tigang, na sinasabing parang yan nang nakakatulong sa inyo para ma-boost po ang yung business po ninyo, para kayo kumita kayo ng mas marami. Hindi lang kasi ngayong pagkapanahon ngayon, yung sinasabing hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Di, wag ka maniwala. Tingnan mo. Yung kaiba kasi mga kumare kong tigang, yung meron kang hawak di ba? Ako kasi danas ko kasi yan. Kasi nung araw, marami talaga akong negosyong ganyan. Iba yung iba yung pasok ng benta, iba yung pasok ng kita kapag yung meron kang pinanghahawakan na ganyan na ginagamit na mga orasyon o ganyan, mga ritual na ginagawa mo. Naku, totoo po yan. Kaysa nung hindi pa po ako nahuhumaling sa mga ganitong mga pampaswerte. Naku, ramdam ko talaga yan mga kumare kong tigang. At nabago po talaga nung ako po talagang gumamit na ng mga sinasabi pampaswerte na yan. At una kong ang ginamit yan mga kumare kong tigang ay yung mutya ng langka. Yan, tapos yung paggamit ng punong ritual, punong dahon ng laurel, asin at bawang. Yan, naglalagay din po ako yan sa aking tindahan noon. Tapos ito na nga ang yung pampangasem, mangangasim talaga at maglalaway talaga ang mga tao sa kalamansi. 7 pirasong kalamansi, ilagay nyo lamang sa isang platito, lagyan nyo ng 3 pirasong sili para makonta din yung mga sinasabing mga negativities, para kayo hindi malasin. Yan ang napakainam na pampaswerte mga kumare kong tigang. Pwede nyo gawin yan araw-araw mga kumare kong tigang. Tapos pansinin nyo, pagka medyo natutuyo na yung mga kalamansi nyo, paltan nyo na. Pwede nyo gawin yan kahit mga 7 araw. Tapos tuwing araw ng Biyernes, palitan nyo na siya, i-dispose nyo na siya, tapos gumawa na ulit kayo ng bago. At makikita nyo kung kayo po yun nakakaranas talaga ng yun na nga, yung parang ang baba-baba ng mga kita po ninyo. Lahat naman talaga mga kumare kong tigang ng mga negosyo dumadaan sa ganyan. Pero nasa atin na yan mga kumare kong tigang, kung paano natin nga i-boost yung sinasabi nating swerte sa pagbebenta. At ito po ang isa mga kumare kong tigang, kaya subukan nyo yan. Ang ating napaka-powerful po na kalamansi at sili. Talagang nako, mangangati talaga ang mga puwit ng mga customers po ninyo. Mangangasim sila, maglalaway sila, tululaway nila.
Ah, sa pagbili ng mga paninda po ninyo. Oo po ha mga kumare kong tigang, subukan nyo yan. Hindi nyo susubukan, subukan nyo. Para malaman nyo po kung ano po ang maaaring maidulot itong pagbabago dyan sa mga businesses po ninyo. So yun po ha mga kumare kong tigang, ako'y binabanas na. Kasi patay kasi yung aircon. So yun po ha mga kumare kong tigang, gawin nyo po yan para kayo bumenta pa ng mas marami ha mga kumare kong tigang, ang ating ritual ng kalamansi at sili. So bye mga kumare kong tigang. Sana bumenta kayo ng marami.